Good evening, family. February 19. So ito, gabayan niyo po ako sa lahat ng sasabihin ko, naway maintindihan ng mga tao at maunawaan nila ang mensahe para sa amin. Alam natin, ang Sodom at Gomora ay ginunaw dahil sa kahalayan ng mga tao. Ngayon, sinabi ng Diyos kay Abraham na hindi na niya gagawin ang ginawa niya sa Sodom at Gomora. Naisip ng Diyos kung bakit nagagawa ng tao ang mga gayong kahalayan. Naisip ng Diyos na dahil mga bata pa ang mga tao, kaya nila nagagawa ang ganun. Alam nating napakabuti ng Diyos. Sa kabutihan ng ating Diyos, binigyan niya tayo ng pahintulot na gawin ang lahat ng magpapasaya at magpapaligaya sa atin hanggat mga bata pa tayo. Dahil hindi na natin ito magagawa pag nagsitanda na tayo. Halimbawa ako sa inyo ang buhay ni Haring David. Alam naman natin si Haring David ay nagkasala dahil sa sexual na kasalanan sa pakikiapid, no? Ganun pa man, binigyan siya ng pahintulot o binigyan siya ng pagkakataon ng Diyos na mapagsisi at bigyan muli ng pagkakataon dahil sa kanyang kabataan. Hinalimbawa dito ng Diyos na bakit hindi natin na magagawa yung nagagawa natin ng mga bata pa tayo at hindi na magagawa ng matanda tayo. Pinatunayan sa kwento ni David, nung matanda na siya, giniginaw siya na hinanap ng mga tauhan niya ang pinakamagagandang babae sa kanyang lungsod at dinala sa kanya. Dahil sa katandaan ni Haring David, hindi niya na nagalaw yung babaeng maganda na yun na naging kasalanan niya nung bata siya. So sana maunawaan nyo dito na sa Sodom at Gomora, yung tinutukoy dito ng Diyos at saka yung binigyan ng pahintulot ay yung kung ano yung naging kasalanan dito, yung kahalayan. Inisip ng Diyos na bakit nagagawa natin yung mga bata, yung mga ganun. Kaya nga pagka nagkakasala tayo, nagkakaroon tayo ng isip para manalangin at humingi ng tawad, no? So sana maunawaan nyo to na hindi na ganun kabigat katulad ng nakita nyo nakikipagtalik sa lalaki sa kapwa. Yun, yung pakikipagtalik sa kapwa lalaki, alam naman natin sa paningin ng Diyos na lahat ng kasalanan ay pantay-pantay. Kaya nga, sinabi ng Biblia din na huwag mong husgahan yung kapwa mo na gumawa ng kasalanan na ginagawa mo rin naman. Hindi mo na, halimbawa, yung kapwa mo nagnakaw. Tapos sinusgahan mo. Sinabi sa iyo ng Diyos na yung kasalanan ng kapwa mo, ginawa mo rin naman. Hindi ka naman nagnakaw. Hindi ka nga nagnakaw, nagmura ka naman, nagsinungaling ka naman. So sa paningin ng Diyos, ang lahat ng kasalanan, pantay-pantay lang yan. Pagnanakaw, pagpatay, pagmumura. So isa lang ang kasalanan na mabigat, yung talikuran mo ang Panginoong Diyos at mga saktan mo yung mga lingkod nila. So sana naiintindihan nyo, no? Maraming salamat po kung hindi ganun ka-fluent yung paliwanag ko. Pagdating ng araw, maintindihan po natin sinasabi ko sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat po sa lahat ng bagay. Patawarin niyo po kami sa lahat ng aming nagawang kasalanan sa isip, sa salita, sa gawa, sa espiritu at sa laman sa pangalan ni Jesus.